Ngayong episode, pumunta naman tayo sa Apari. Bumiyahe kami papunta sa Cagayan Valley. Tugay Garao, nandito na kami! Para bisitahin ang Dataj Aqua Farm, isa sa mga nangunguna sa Pilipinas pagdating sa industry practices ng farming at lalo na sa pagpoproseso ng Vaname shrimp. Ang kanilang farm ay may lawak na 166 hectares at malaki ang kanilang naging investment sa teknolohiya. May culture area po tayo na about 32 to 33 hectares. Wow. Totality po, ang Vaname farm po ng Dataj is 166 hectares in land area. 166? Yes, sir. Gumamit sila ng Singaporean reverse osmosis bilang water purifying system. Sila ay talagang committed sa kalidad ng tubig kaya siguradong purified ang tubig sa kanilang pabrika. Nag-invest ang owner sa Singaporean technology, which is yun yung reverse osmosis. So, ang source ng water namin dito is deep well. So, we have 60 stages. Doon is the reverse osmosis, siya yung final filter namin to secure the final stage is talagang purified siya and potable as drinking water. Dagdag pa, nag-invest din sila ng 2 deep freeze tunnel gamit ang Canadian technology. Actually, very strict kasi yung mga certifying body natin. Like for example, si BFAR and si Halal sa mga export. Hindi nila ina-allow, sir, na kung ano yung ginamit mo na kay cook is yun yung gagamitin din kay fresh. Kasi sa contamination and biosecurity. Isang napakalaking karangalan ng Agri sa Agri na mabigyan ng pagkakataon na maipakita ang kanilang state-of-the-art industry practices para ma-inspire ang ating mga kababayan na kayang-kaya ng mga Pilipino na mag-produce ng dekalidad, world-class, premium quality na produkto mula sa ating mga magsasaka. Nandito na po tayo ngayon sa Cagayan Valley. Dumayo tayo dito sa napakalayong lugar at syempre maraming salamat po, Dataj. Bossing, thank you so much for sponsoring ang pagpunta ng Agri sa Agri dito sa inyong napakagandang model farm. Syempre, Vaname farming, aquaculture ang ating pag-uusapan, tatalakayin ngayong episode. Pero ang pinakamaganda dito, meron silang sariling processing plant. So ito po ay isang model farm para sa ating lahat dahil napakaganda po ng kanilang sistema dito dahil talagang may added value ang kanilang produkto. Hindi lang produkto ng farm, produkto na ipinroseso na rin. Fresh from the farm, buhay pa, medyo kumikisot-kisot pa ang kanilang mga Vaname. Diretso na po sa kanilang very high technology na processing facility. So bago pa mabasa ating camera, pumasok na tayo sa loob. So, bago tayo makapasok sa processing area, ang una talaga pala natin pupuntahan is yung receiving area. Yes, sir. Siyempre, kasama natin ang kanilang quality assurance, si Ma'am Manilyn Aquilenia po. Aquilenia. So, Ma'am, ano po yung requirements muna natin or SOP bago ako makapasok? Okay, so ang very first po na SOP natin is yung ating PPE. So, PPE. so kung makikita nyo, pag may process po tayo, meron po tayong head cap, and then meron tayong boots. So ito po, napaka-importante ng boots kasi para dun sa biosecurity natin, since food processing po yung sa atin, direct po tayo na sa food. So meaning to say, kailangan po lahat is Malinis. sanitized. Sanitized. Yan. Para walang contamination. Yes. Yan. So, napakalaki. Nasang area tayo, Ma'am? So, nasa receiving tayo, sir. Okay, so sa receiving area po, ang makikita natin is the rolling conveyor na kung saan po dito yung mga drum, hinihila po siya from the truck po natin na galing farm. Oh. And then, yung drum, idadump po natin siya sa X-lift dumper natin. So, ang tawag po natin dito is the X-lift dumper. So, mechanical way po siya. May press button lang po tayo dyan to up and then to dump po. Ayan. So, And halos hindi nahahawakan na yung mga Yes, shrimp. sir. Hindi po siya nahawakan directly, sir. Contact po niya is from machine to From machine machine. na lang. Oo, yan. And stainless. Yes po, stainless steel po. Makalinis. And then after po niya, sir, may dump po dito yung mga live shrimp natin from farm. Ilalagay po siya, idadump po siya dito sa washer 1. Wow. Oh, yan. So, si washer 1 po natin is to clean the shrimp
from the farm itself. Yan. Napakalaki. So, gaano po karami yung pwedeng isalang dito? Bali, yung ating X-Leaf dumper, sir, is every dump po niya is kaya niya po yung capacity niya 100 kilos po. 100 kilograms. Yes po. Pero pag gusto mo na hindi po ma-stress yung ating hipon, pwede lang po siya ng hanggang 50 kilos. Mas konti. Oo, mas konti lang po. Para hindi po magkaipitan, lalo po at live yung ating As in, hipon. buhay pa, no? So, Yes. pag galing sa farm, fresh from the farm, dadalhin dito buhay pa. Yes, sir. Ganun Bali, ka-fresh yung kanilang mga hipon. Opo. Ang goal kasi po ng The Touch is yung live catch na kahit i-freeze mo na siya is ma-maintain po yung freshness niya. Buhay pa. Buhay pa. Po na. So, habang nililinis sila, nakakalangoy pa sila sa tubig. Opo, Tapos yes, sir. pagka bago isalang dun sa freezing, Yes, sir. kumikisot-kisot pa. Yes, sir. Yun po yun. So, yun yung process flow ng ating receiving. And then, dito po sa ating washer, habang nawawash po siya, dinadala po siya ng conveyor para dun sa kanyang next Next step. next process Kung po. saan doon tayo pupunta ngayon. Kung saan, yun yung pupuntahan natin, sir. Lilipat po tayo dun. Ayan. Yeah. So, yeah. Baka malaglag ako dito. Ma-wash na rin. Ma-wash. So, from farm, hina-harvest siya, ita-travel siya dito sa planta around 30 minutes. Then, tina-travel siya ng live harvest to preserve the freshness nung quality ng product. Then, dito, i-receive sa planta. Initially, i-drain yung tubig na galing sa farm. And then, ipaprocess siya sa mga, i-receive sa mga washers namin. We have 3 washers para ma-ensure na yung hipon na papasok sa planta is malinis na. And then, ang next doon is i-grader. Doon i-grade yung hipon from small size, medium, large, and jumbo size. And then, dun din sinusort yung mga premium quality para ang magiging finished goods namin is the premium products. Another change outfit. Opo, change outfit tayo, sir. So, sa mga visitors natin po, ito po yung ginagamit natin. Lab gown. Lab gown. We have the lab gown. Meron pa rin tayong head cap, sir. And then, meron po tayong face mask. Kailangan ng face mask. Face mask kasi nga po, para Baka po... mag-sneeze, Opo. ubuhin. Yes Yeah. po, sir. Yan. Yeah. Yung panloob ko, pwede ipatong. Okay lang, sir, pag sa mga visitors natin. Pero sa mga workers natin, sir, syempre, May t-shirt talaga. meron po tayong changing room doon na kung saan is nagsha-shower po sila. Kailangan mag-shower. Opo. Si Ma'am Dayan. Yan. Yan. So, ayan po. Opo. So, the usual po, pag processing, ganyan po ang attire namin sa loob. So, paano ako papasok, Ma'am? Okay, so dito po sa ating foot bath, ayan, then mag-step forward tayo to brush the boots itself. Ayan, then magpa-pass through po tayo dun sa ating hygiene machine. Sige po, sir, hilam po. Ayan. And then, meron po tayo dito, sir, yung hand washing part. Ito po, yung first station natin. Iwawash ko tong Opo. gloves. I-input mo lang po yung dito, yung kamay mo, sir. Tupot ko lang. Yan, sir. Okay. May sabon. Opo. The next, sir, is this hand sanitation po. Yung sa ating hand sanitizer. Ano lang po din ninyo yung kamay nyo. Parang UV light. Opo. Nakalak Hindi pa. na. Ibig sir. sabihin, hindi pa. Opo. So, ibig sabihin, sir, pag ganun, hindi po kayo dumaan doon sa tamang po ng ating hygiene machine. Oh. Pagka ganun. So, madedetect po niya without the supervision ng ating sanitation officer. Oo. So, pag tutunog kasi yan, sir, ibig sabihin, nag-pass through kayo dyan. I see. Oo. Maririnig po kasi yun, sir. So, di ako pwede pumasok. Oo, hindi ka niya papapasukin pagka ganun po. Nag-break protocol Doon sa ako, ating ibig sabihin. hygiene machine. So, pagka ganun po, sir, uulit po kayo. Repeat process. Oo, repeat po yung process natin. Ba, ganun. Oo. Grabe so, ganun kahigpit. po kahigpit. Oo, yung sa ating hygiene machine po. So, lalabas ako ulit pag ganyan. Opo. Sa pagpasok sa kanilang processing facility, dito mo talaga makikita ang level ng commitment nila sa quality. Hindi ito basta simpleng planta. Ito ay isang world-class na pasilidad na naka-align sa international standards pagdating sa food safety at premium production. Tutunog kasi yan, sir. Sige po, ipasok. Yun, sir, okay na. Pag ganyan po, pag tumunog na siya, pwede Pasado na ako. mag-pass through po dyan. Ganyan lang po. Ayun. Diba, sir, pinapasok ka na niya. I made it. First step pa lang yun. Success.
So next step natin, dito naman tayo sa Sa may conveyor po papunta dun sa ating batch weighing. batch weighing. Opo, batch weighing. So, ibig sabihin po, meron po tayong batch weigher na kung saan kinikilo niya every 15 kilos po yung ating hipon, sa kanya po idadump para dun sa washer, final washer po natin, yung ating washer tank 3. I see. Oo, so yun po yung nagde-determine na kung saan yung kilo, nagve-verify nung kilo na nakukuha namin na hipon from farm po. Yun po yun. So ilang stages po siya ng washing before siya bago mailuto or mai-process? Okay, so meron po kaming 3 washer po. And then yung pinaka-final po na washing niya before po siya maluto is yung meron po kaming minimix sa kanya na solution po. Solution. So melaside solution po ang tawag namin. Melaside solution. Para saan po yung melaside So, solution? melaside solution is to parang i-obstruct po niya yung melanosis activities or yung blackening spot nung ating hipon. Ayan. Para di siya mangitim. Opo, para kahit nasa storage na siya, is fresh po talaga siya na ilalabas natin. Ma-maintain po yung freshness pa rin niya. So ito, for demonstration purposes, nakapasok po tayo dito sa steam cooker area. Yes. Pero pag may actual na pagluluto, Wala pong dito sir nakakatagal kasi sobrang init. sobrang po. init. Yan. Ayan, Ito po parang lumusong po tayo sa kumukulong tubig pagka Grabe, ganun. oo. Ganun po yun. Ilang degrees po yung steam nyo dito? Bali, ang po, naiseset po natin dito is 95 to 99, sir. Wow, 99 degrees. Opo, sir. Ayan. maluluto ka halos, na rin. halos nasa boiling point na po sakali. So, ganun po siya. Kaya po, restricted area po yung dito na area. So, ang nakakapunta lang po dito, nakaka-pass through is the operator itself, sir. Yung naka-assign po dito sa ating steam cooker area. I see. Yeah. So, ito pinaka-high risk para sa Opo, ating mga yes. team players. Yes, sir. Yes. Yeah. At ang capacity po nitong cooking machine ninyo? So, ang cooking machine namin, sir, kaya niya po yung bulk na Kaso nga lang po, ang inaano natin, ang mini-minimize natin dito is matatambakan po sila sa cook area natin. So, minimal lang po na ang dinadump po namin every is pareho po kanina doon sa ating receiving na 50 kilos po. 50 kilos. Per dump po, 25 to 50 kilos per dump po. Pag masyadong marami, Nag-a-adjust po tayo. medyo mahihirapan yung grupo natin ng sa grupo kabila. natin sa kabila, sir. Kasi doon sa kabila, mas matrabaho po yung ginagawa nila kasi marami po silang sorting na ginagawa. Yung 50 kilos, ma'am, ilang minutes yan bago masabing luto na? Pwede. Okay, so from here, sir, kasi bali na ilalatag yung hipon natin dyan and then nagra-run through siya dito sa steam cooker natin ng 3 to 5 minutes po. Depende po doon sa size niya. I see. Oo. Mabilis lang din pala ang pag-steam Opo, para mabilis hindi lang. ma-overcook. Opo, sir. So, yung sa 50 kilos po natin, sir, na rinaran po dito, is umaabot po siya ng almost nasa 10 to 15 minutes po yun. Wow. Yun, yung sa 50 kilos po natin. Ayan. So after this, next step natin After is this po, pupunta na po tayo doon sa ating rainfall chiller. rainfall chiller na. Ayan. Hi, I am Engineer Jenny Angeles. I am the Engineering and Maintenance Officer of Detach Aqua Farm. So, currently, I am 4 years na dito sa Detach Aqua Farm. So, dito sa, unahin natin sa processing plant. So, ang responsibility ko dito is kami ang nag-a-assist sa ginagawa ng plantas. Then, ang products ni Detach Aqua Farm, nagpa-process ng cooked frozen, fresh frozen, and peeled products. In processing plant, we have 7 team leaders. We have 1 quality assurance, QA, and 40 workers sa production. So we have 3 lines sa process. So una is the cook line, and then the fresh line, and the peeled area. So yon, si cook line is doon pinaprocess yung ready to eat. So cook na siya. Then si fresh is yung fresh from the live harvest, then yun yung pwede pa natin siyang iluto. And then si peeled products naman is yung mga nabalatan na devein. So
So, dito naliligo. Oo, dito naliligo, sir. So, ipapakita po muna natin kung paano yung attire po nila kasi magkaiba po yung attire ni fresh natin during process po and then yung sa ating cook line. So, meron tayong model. So, meron po tayong model Si to Ma'am. show. Si Ma'am Julie po. Ma'am Julie, Ann. come here. Dito ka sa gitna. Dito ka sa gitna muna, ang ma'am. ating Ayan. model. Okay, so ganito po, as per head cap po kanina na color coding po din tayo. So, ibig sabihin po, pag ganito po yung ating attire, naka-yellow po tayo, bawal po tayong mag-cross the line dun sa blue line. Oh, I see. So kung naka-yellow po tayo, dito lang po tayo sa area kung saan authorized po yung mga naka-yellow. Yung dress code. Dress no? code po Yung dress tayo. code. Tapos, Ayan. team leader din Team ka. leader din po si Naka-red. Ma'am. Yes, sir. So, naka-red head cap po siya. Ayan. Yeah, so yun po yung mga importante pala. No? Bawal lang iba ang dress code, nasa isang area ka lang. Opo, yung sa isang area ka lang. So, kung fresh area ka, sir, yun yung kanina kay Ma'am Dayang na naka-blue. Opo. Naka-blue suit siya. So, dito naman po sa cook line natin, dapat naka-yellow suit po kayo. Actually, very strict kasi yung mga certifying body natin. Like, for example, si BFAR and si Halal sa mga export. Hindi nila inaalaw, sir, na kung ano yung ginamit mo na kay cook is yun yung gagamitin din kay fresh. Kasi sa contamination and biosecurity. So, kung ano yung ginamit natin na, for example, utensils, trays, doon kay cook line, hindi natin pwedeng gamitin kay fresh line. So, pag sinabing rainfall chiller, ano po ibig sabihin mo? Okay, so rainfall chiller, from the steam cooker po kasi natin kanina na yung umaabot siya ng 95 to 99 degrees centigrade po yung ating temperature. Kapag i-check po natin yung IBT dito, sir, ayan, kukunin po kasi natin yung sample na hipon here, lalabas siya. And then ang IBT niya or yung internal body weight po, body temperature I should say. Yung internal body temperature po ng ating hipon is nasa 90 po kasi. 90, Ayan, mainit. 80 to 90 po yung kanyang IBT. So ngayon, para po hindi ma-degrade yung kanyang flesh, yung hipon natin, parang masyashock po kasi siya sa temperature nung sa tunnel freezer natin, sir. Yun po yung purpose ni rainfall chiller. Pababain po natin. niya. I-cool down niya po yung body temperature ng ating hipon. After the passing through the rainfall chiller po, na 2 to 3 minutes lang po ito. Pass through niya. And then, dito po siya nagsosort, sir. Tumuloy naman tayo sa kanilang water purification facility, kung saan makikilala natin ang kanilang technology expert. At syempre, tatalakayin pa rin natin yung kanilang very strong commitment sa quality to a level na nagkaroon na rin sila ng sariling water treatment facility. So, when it comes to water na nagsusupply sa processing plant and ice plant, nag-invest ang owner sa Singaporean technology, which is yun yung high technology na ginagamit ngayon and as of now, dito sa planta. The uniqueness of this facility is, ang gamit namin is reverse osmosis. So, ang source ng water namin dito is deep well. So, we have 6 stages. Yung 3 stages is the pre-treatment and the 3 other stages is the final treatment. So, doon is the reverse osmosis, siya yung final filter namin to secure the final stage is talagang purified siya and potable as drinking water. Ipinakita niya sa atin ang loob ng kanilang Singaporean reverse osmosis water purification system. Hindi man na detalye ang buong proseso, kitang-kita ang kanilang investment at hindi lang ito para sa factory. Ang purified water na ito ay distributed sa buong pasilidad mula sa processing area, admin offices, toilets, dormitory at hanggang sa kitchen. Dito po, meron po tayong food handler natin dito na pipili po nung ating hipon. From the premium, so hinihiwalay po yung mga hipon na yun per tray. So, para may QC pa. Oo, meron. Kaya every area, sir, meron tayong team leader po na nagche-check nung
quality ng ating hipon aside from the quality assurance. Mga ilang itself. percent pa? So from 50 kilograms na isang batch, no? Oo, isang batch. Ilang percent yung na-sort out nyo dito na natatanggal? Bali for yung, QC? opo, kapag in good, in good quality yung ating mga raw mat na ginagamit, sir. So, most likely po, sir, 5 to 10% po yung ating nababawas. So, the rest is premium quality na po. So minimal lang din talaga. So, napaka-importante, sir, kasi yung handling natin nung hipon bago po siya iluto. Ayan. And then dito, after this one, ngayon nga, meron tayong multi-head po kasi dyan. Ayan. So, yung multi-head natin, weigher po natin yan, sir, na kung saan po is naka-program po yan. So, yung ating weigher, multi-head weigher, is meron po tayo if ever na in order po sa atin, for example, is 500 grams per pack. 1 kilo per pack, ganyan. So, isi-set lang po natin siya dun sa ating machine and then siya na po yung magkikilo. Ayan po. And then yung sa ating batch weigher po, meron po tayo kasing rejector na tinatawag. Kapag kulang po, sobra yung kilo niya dun sa sinet mo na program, ire-reject po nung ating machine. I see. Ayan. Dun po, pesto. Doon na. Okay. Opo. Hanggang sa maging ilang stage pa bago maging finished product? Ayan, sir. So, meron pa po tayong isang stage Isa na na lang. magpa-pass through. Ayan. Isa sa pinaka-highlight ng kanilang facility ay ang pagkakaroon ng dalawang deep freeze tunnel. Hindi lang isa, kundi dalawa talaga. Ang una ay eksklusibo para sa cooked or lutong Vaname shrimp. At ang pangalawa naman ay para sa fresh o hilaw na produkto. Hindi nila pinaghahalo ang proseso dahil magkaiba ang handling requirement ng cooked at fresh. Para sa kanila, hindi pwedeng makompromise ang kalidad. Ito na ang napakalaking freezing facility. Opo. So, dito, after po na-weigh yung ating product, yung ating cooked product, linelayer po siya sa freezing tray and it will pass through again dito sa ating tunnel freezer. So, yung tunnel freezer natin, freeze po niya yung hipon. Dapat po, make sure na nakaset po siya ng negative 40 to negative 45, sir. Wow. Yung ating Negative 40 Opo, to 45 negative 40 degrees to Celsius. negative 45. Para po ma-attain natin yung good appearance ng ating hipon. So, it will pass through the tunnel freezer. Ang ating running time po, sir, is nasa 25 to 30. 25 to 30 minutes. Yes. Yan. After the tunnel freezer po natin, sir, yun yung pinaka-running time natin na 25 to 30 minutes po, is dadako na po tayo sa next process natin, which is before po siya ipack. So, silipin na po natin, sir. Okay. Actually, yung freezing process namin is na-adapt namin siya, lalo yung technology, from Canada. Actually, lahat ng gamit ng processing plant is from US, Canada, Thailand. So, specifically, si tunnel freezer is import siya from Canada. So, doon namin kinuha yung technology, kung paano siya gamitin, kung saan siya gagamitin sa product. Bali, sa export market po is, ito yung preference ng buyer when it comes to export market. Actually, itong processing plant, the Taj Aqua Farm is, nag-iisa lang siya dito sa, I think, Region 2. So, itong planta is, kumbaga, ininvest siya ng may-ari na ito yung, kumbaga, modern technology for shrimp processing plant. Bali, si Cook Frozen, yung pinaprocess namin is unique siya dahil sa gamit na equipment sa loob ng planta. So, yun yung isang nagpapaganda sa quality ng Cook Frozen. Ito na ang, I will guess, finishing stage na. Opo, sir. Bago natin ilagay sa cold storage yung ating product. So, doon sa ating dito lang tayo magkakaroon ng direct contact doon sa ating hipon, sir. After nung kaninang multi-head natin. So, dito, dadalhin nung ating conveyor po yung mga hipon dito. Yan. Dadalhin niya po dito and then kukunin nung mga food handler natin. Okay. Ayan. So, doon na yun mahahawakan. Dito nila mahahawakan na yung ating product, sir. So, ito, sir, from that
yung size stamping natin, makikita din natin yon. So dito, dinedeliver niya, mechanically din, hindi human po. Ang nagde-deliver ng ating packaging Mga conveyors materials. na. Oo, mga conveyors na, sir. And then, pag naipack na po, dito rin conveyor, through conveyor, ulit. And then, siya naman po ang magde-deliver para dun sa ating metal detector. So, yung ating mga products, sir, na para mas safe, assurance po tayo na wala pong debris na nahulog, na ihalo dun sa product natin habang pinapak, meron po tayong metal detector machine na nagpapass through yung ating product. I see. Yan. So, chine-check po niya Yeah, yung ating kompleto na product. tayo dito Ayan. pala. So makikita niyo po sa mga cutaways at napakaraming proseso, pero ito po ang talagang model farm. Makikita niyo processing facility nila na talagang state of the art technology. Ang ganda ng quality ng material, stainless. Na-amaze tayo dito sa Tunnel freezer. tunnel freezer. So diyan tayo talaga na-struck ako diyan. Grabe yung technology na yan. So kayang-kaya nila mag-process ng 294 to be exact kilograms every Per- 20 to 25 minutes per batch. Per batch po. Ayan. Ayan. So premium na kayang magkaroon ng shelf life ang inyong produkto for 2 years. Yes, sir. Dito mo makikita na ang kalidad ay hindi tsamba. Ito ay resulta ng tamang sistema, tamang teknolohiya, at malaking investment. Isang malinaw na patunay na kaya ng Pilipinas at ng Pilipino na mag-produce ng world-class, premium, at fresh na Vanamay shrimp na kayang makipagsabayan sa global market. So, sa pag-consume naman, ide-defrost siya into 20 to 30 minutes in running water. And then, ang uniqueness kasi nung cook frozen namin is na-preserve namin yung quality ng shrimp dahil doon sa live harvest. So, yun yung isang pinagmamalaki ng Dataj Aqua Farm kasi dito sa Philippines is iilan lang ang nakakapag-live harvest. Bali, simple lang siyang i-prepare, sir. After defrost mo siya sa running water, ayun, pwede na siya nating i-peel. Then, kung ano yung preference natin na sauce or kung anong gusto natin na i-add on doon sa shrimp na yon, so okay na siya. Ready to eat na. Ang pinaprocess lang namin, sir, is headless cook and head-on cook. So, the uniqueness of this product is pagka-defrost, pwede na natin siyang balatan, kainin, pwedeng pang pulutan, or isawsaw sa any preference nating sauce. So, titikman natin lahat ng mga iba't ibang putahe na nire-ready nila for photoshoot. May mga iba't ibang putahe na pwede mong lutuin yung kanilang, syempre, premium shrimp. Kain na. Daming hipon. Hipon overload tayo ngayon. Kain na. Pagkatapos nating makita ang kanilang state-of-the-art processing facility, dumiretso naman tayo sa farm para makilala ang kanilang farm manager. Kaway-kaway tayo dyan sa ating drone shot. Kitang-kita nyo naman ang napaka-lawak na kanilang farm dito. Ang Vanamay farm po ng Dataj is 166 hectares in land area. 166. Yes, sir. Tapos yung pinakamalaki na pond nyo dito is gaano kalaki yung butas? Nasa 7,500. Doon in-stock namin nasa 100 pieces per square. So, pumapatak siya ng mga 700 to 750,000. Grabe. So, 750,000 piraso na mga Vanamay. Don't forget to like and subscribe.